Bakit nga ba ang visa officer kapag kahit po tinatanong niya tayo, minsan po hindi sila nakatingin sa atin. Saan po sila nakatingin? Nakatingin po sila sa monitor o doon sa computer nila dahil mayroon po silang tinatype tungkol sa mga sagot natin o notes para sa atin kung ano-ano kaya nga ito. At alam niyo po ba yung notes na yon? Those notes po, naka-attach po yun sa personal record na po natin sa US. At tandaan niyo po, yung po ay permanent na. So, hindi na po yung mabubura. Today, at pag-uusapan po natin ngayon ang ano nga ba yung eksaktong ginagawa ng visa officer the day na kayo po ay nasa final interview. Na-experience ko po iyan ng time na yon nung ako po na-interview ng ating consul at na-experience ko po kung ano nga ba yung tinatype ng visa consul sa atin every time na meron silang tinatanong o minsan kahit po sumasagot tayo, hindi po sila nakatingin sa atin, pero nakatingin po sila sa monitor nila at sa computer nila at meron po silang tinatype. Ano kaya ngayon yun? Ano kaya ang exactly tinatype ng visa consult para sa atin? Tara, samahan nyo na po ako ngayon at tayo magtalakayan dito sa inyong US visa journey ninyo. At ako po si Jeannie Pinay Hawaii at nagsasabing mabuhay at aloha. Disclaimer lang po, ako po ay hindi isang attorney immigration or legal advisor or nagtatrabaho po sa government. Ang akin lang pong layunin at advocacy ay makatulong po sa ating mga kababayang Pilipino na libre na pwede po silang magtanong sa akin at mabigyan ko po sila ng advice. Ito po ay base sa experience ko. Ano po mga kababayan? Tara, magsimula na po tayo at magtalakayan po tayo ngayon. At doon po sa mga hindi pa ho nakakakilala sa akin at hindi pa ho nakakapag-subscribe, sana po kung magugustuhan nyo ang content na ito, ang topic na ito, isang click button naman po para po naman sa susunod na upload kong video ay ma-notify ko rin kayo at dahil alam kong kayo'y nagsisimula rin ng inyong US visa journey at mabigyan ko rin kayo ng mga marami pa pong mga tips and guidance para sa inyo. At alam ko po na ito po ang inyong final interview na pinaghandaan. So, alam natin napakadami pong nakapila dyan. Kasama na po rin ako noon, nung ako po ay nakapila noon. At naalala ko po, ako'y kinakabahan. At sinasabi ko parati sa inyo, normal lang po yun. Naalala ko po, nung ako ay po nasa linya na naghihintay ako ng final interview, dumating yung time ko na ako po tinawag na nila. Ganun din po ang mangyayari sa inyo. I'm sure, alam ko na kinakabahan kayo. Okay lang po yan. Una kong tips muna sa inyo, inhale and exhale muna kayo. Hinga lang po kayo ng malalim at kasamahan na po muna natin ng dasal bago po kayo matawag sana ni Consul. Eto na tayo, no? I-discuss na natin siya. Napaka-importante po itong topic na ito kasi alam po natin sa final interview natin, sa minuto, bawat segundo, ay napaka-importante po yan sa window kapag tayo po ay tinawag na. Minsan po, may makikita tayo doon na minsan masaya, nakangiti sila dahil nakapasa sila. At meron namang minsan na malungkot dahil na-denied o meron pa hong silang 221G na additional document. Kaya ito, lagi pong sinasabi na paghandaan nating mabuti. Kaya lagi ko pong binibigyan kayo ng tips si Pinay Hawaii doon sa final interview natin para po naman kahit papaano alam nyo na po yung gagawin ninyo, di ba po? At ito po ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung ano po ba yung naging experience ko ngayon nung time na tinawag na po ang pangalan ko. So, nung tinawag na po yung pangalan ko noon, ng that time na yon sa window, nung nag-greet na po ako sa consul, lalaki po siya. Nung nag-greet po ako sa kanya ng good morning, actually, medyo seryoso po yung mukha niya and
Nakatingin lang po siya sa akin and then nag-greet naman po siya sa akin ng good morning dahil ang natatandaan ko po 6:30 po ang aking time ng final interview ko. Ang aga po noon, no? So 5:30 pa lang ho, nandun na ako sa gate ng US Embassy Manila. And on that time, no, nasa final interview na po ako nung sa time ng window na na-experience ko po. Tumingin lang po siya sa akin and then all of a sudden, nakatingin na po siya sa monitor niya. So, meron na po siyang tinatype nung time na yon. And then, tinanong niya po sa akin kung ano po yung mga documents ko. Sabi niya sa akin, let me have your passport and all your documents please. So, nang that time po noon, ibinigay ko na po yung passport ko, yung confirmation page ko, and lahat po ng mga civil documents na inayos na po sa pre-interview. Eto na po. So, nagtatype po siya, no, bago po siya, kahit po hindi pa po siya nagtatanong sa akin. Meron na po siyang tinatype doon nung kinuha niya na po sa akin yung DS-260 ng aking, kasi dahil ako po ay IR1, so yung po ay DS-260 confirmation page at saka po yung passport ko. Yung passport po kasi, meron po yan tatak sa likod. Nandyan po yung barcode na pagdating nyo pa lang po sa labas, sa una pong pila ninyo, dahil itatanong po nila yon kung asan po yung confirmation page nyo para po makita nila doon at saka matatakan po nila yung passport ninyo na kayo po ay may interview sa US Embassy. So yung likod po ng passport nyo, tandaan nyo po, kapag pumila na po kayo sa labas, lalagyan po nila yan ng barcode sa likod para po yan ma-scan ng inyong consul kung sino po yung visa officer na na-in-charge po sa inyo. Pwede po siyang lalaki, pwede rin po siyang babae. So malalaman nyo na lang po iyon kapag po kayo tinawag na ng visa consul. Time na po yun, nung in-scan niya na po yung aking documents, may tinatype muna po siya and then pinabiometrics niya po ako doon sa window. So although kahit na po meron tayong biometrics sa VAAC, sa Parcal, sa Diosdado, Macapagal, po yung first appointment natin noon, nagba-biometrics pa rin po tayo doon sa Visa Consul. Tandaan nyo po, pag nag-biometrics po kayo, pinapauna po nila ito, and then susunod nyo po ito, and then ito po, yung thumbnail nyo po, yan po yung isusunod ninyo. 4 fingers, and then yung thumbnail nyo po. After po niyan, may nino-notes pa rin po siya. Seryoso po siya ng that time na yon. At alam nyo po ba yung notes na yon? Yung notes pong yon, iyon po yung personal information natin na tinatype na po ng Visa Consul na iyon po nasa computer na po nila yon sa system nila na forever na po iyon na meron pong mga naka-notes ang Visa Consul natin. Maaari po yung sa tinay po nilang yon dahil makikita po ano nila yung category po natin kung anong klase po yung visa na ina-apply natin. Nag-a-apply po ba kayo ng K1 visa, ng tourist visa, o katulad ko po na ako po ang ina-applyan ko po ay IR1 visa, spousal. Pwede rin pong IR5, yung mga parents, kung ano-ano pa pong category. Ang nangyayari po niyan po yung in-notes muna nila para sa atin kung what type of visa yung ina-apply natin doon sa ating notes nila ng Visa Consul. Those notes po, naka-attach po yun sa personal record na po natin sa US. Forever na po yung notes na yon. That is our magiging history na po natin yan, kung ano po yung katulad po natin, kung tayo mga first timer, kung sino po yung Visa Consul na humawak po sa atin ngayong final interview. Yun na po yung nakalagay na notes para po sa atin na nasa computer system na po ng US. At tandaan nyo po, yung po ay permanent na. Hindi na po yung mabubura. Po yung pangalan ninyo, yung lahat ng personal ng information na nilalagay ng consul, yung po ay permanent na po na record natin sa United States. Sa computer po. Sa computer system po nila,
forever na po iyon. Yung mga notes pong iyon, kung halimbawa po kayong tourist visa, ino-notes din po nila doon yung mga positive ties na babalik kayo sa country, o yung halimbawa doon sa mga tourist. Kung halimbawa naman po sa student, no-note naman po sila kung ano pong university yung papasukan nyo, kung ano po ba yung school nyo dati. So yun po yung mga note. Po ba yung future plans niyo kapag po kayo graduate ng school nyo sa US? Ngayon, kung ang notes naman po ay tungkol sa inyo, like me, kung ako po ay spousal, syempre po ang ino-notes doon ng consul kung sino po ba yung petitioner ko na naging asawa ko, and then magno-notes po siya doon kung ang asawa ko po ba ay divorce po ba before, and then may notes po doon kung ano po yung ilalagay ni consul. Kaya po napaka-importante po yung divorce decree na certified true copy para po si consul mailagay din po nila ang notes doon kung sino po ba yung dating asawa ng inyong mga petitioner. Bawa naman po kayo mga parents, no? Pinipetition po kayo ng inyong mga anak. Ang nilalagay po ng consul doon, kung kayo po ay IR5, ang ilalagay po ni consul doon kung sino po ang petitioner na anak ninyo, kung ilan po ba yung mga apo nyo doon. So meron pong mga notes doon kasi makikita na po nila yon sa DS-260 o DS-160 yung mga information na nakita nila. Doon lang po sila naglalagay ng notes para po sa atin. Yun po yung mga halimbawa po ng mga nino-notes po ng ating consul. So ito pinag-uusapan po natin in general po. And of course, kung ang lahat po ng mga notes ng ating consul ay lahat is positive, wala pong negative dahil nakikita po nilang maayos ang ating mga documents. Pagdating po sa interview ng one-on-one ninyo sa inyong window ay maayos naman po ang sagot ninyo at tugma po sa mga support documents na sinadmit nyo po sa NVC, sa CEAC, na lahat po iyon tama, correct, at tama po sa sagot ninyo kay consul. Yun po yung mga lahat ng positive na possibility po na kayo ay ma-approve agad. In 3 to 10 minutes po, yan po ay nasa desisyon na agad ng ating visa consul. Kaya napaka-importante po, lagi ko pong sinasabi sa inyo, please lang po, paghandaan nyo po ang final interview. Dahil po ay nakasalalay sa inyo ang inyong journey papunta nyo po sa US. Para din po sa mga tourist din, kung halimbawa naman po na kayo ay business ang inyong pagta-travel doon. Titignan po ng inyong consul, ino-notes po nila doon kung anong hotel po kayo, kung ano po ba yung purpose nung anong klaseng business po ba ang haharapin ninyo, events o something, conference, o meron po ba kayong imimint na client. So yun po nino-notes din po ng visa consul. Siyempre po ititignan po ni consul kung ano po yung plano ninyo, ng saan po ba kayo magi-stay, at pagkatapos po ng inyong business ninyo, ng inyong business meeting, pagbalik nyo po sa Pilipinas, kung kailan kayo babalik. So yun po yung mga halimbawa po ng nino-notes ng inyong consul doon sa inyong appointment ninyo sa kanila. But of course, kapag ho ang mga documents ninyo ay hindi ho nagtutugma sa mga DS-260, may mga correction o meron na po kayong denied before, yun po medyo meron pong tinatawag nating red flag, no? Yun po yung lagi kong sinasabi na kapag ho nagre-red flag ho yan, marami ho ngayon na agam-agam yung ating consul at medyo titignan pa ho nilang mabuti lahat kung bakit kayo na denied before. Uhugutin po nila yung dati yung old files, makikita po nila yon dahil ang sinasabi ko po sa inyo kanina po, natandaan nyo na kung kayo po ay first applicant, so iyan po forever na po iyon sa system nila. So nino-notes na po nila yon kung ano po yung nilalagay ng visa consul. So kung ito po ay pangalawa o pangatlo nyo na po itong attempt
na dahil na-denied po kayo in the first and the second, o kung ito na po ay pangatlo ninyo, doon po nakikita na po yung history ninyo, kung what year po kayo nag-apply, kung bakit po kayo na-denied. Although hindi nyo po alam kung ano po yung reason kung bakit po kayo na-denied before, si consul nyo dati ang nakalagay po ng notes noon. Yan po ang mga importante na tinatype po ng consul every time po na tayo ay uma-attend ng ating final interview o a-attend ng final interview. Kaya very important po sa atin, lalo na ho sa mga beginner, na maging handa lagi po tayo dahil ang visa consul ay yan po ang nino-notes nila sa mga lahat ng interview natin. Kapag nagtatanong po sila sa inyo, nilalagay din po nila yung notes na sinasagot ninyo. Although, kahit hindi po sila nakatingin po sa inyo, kasi na-experience ko po yan na minsan po hindi po siya nakatingin sa akin. Nagtatanong lang po siya and then sinasagot ko po. Then habang sinasagot ko po siya, tinatype niya po iyon. Nakatingin po siya sa monitor. Then may tinatanong siyang susunod sa akin. And then kahit hindi po siya nakatingin, nakikita ko po siya na nagtatype po siya. And then tinitignan niya po rin yung civil documents ko. Po yung nangyayari sa atin kapag dating po natin ng final interview na merong tinatype ang ating consul para sa atin. Again, iba-iba po tayong senaryo. Ano po? Iba-iba po yung category natin. Kaya hindi po natin pwedeng ipagkumpara yung mga po napanood nyong vlog ng isang nakapasa. Meron naman pong vlogger na hindi po nakapasa. Iba-iba po yung case natin at iba-iba po ang mga documents natin. Huwag po nating sisisihin na dahil po nakinig kayo sa isang content creator na kagaya namin, positive na po na kayo makakapasa. Again po, lagi po namin sinasabi na tayo po iba-ibang case po. Merong madaling case, meron naman din po minsan na mahirap na case na dahil nga po na-denied na po kayo ng 2 o 3 beses, o minsan naman po may mga senaryo na may mga kulang-kulang pa pong documents kaya po kayo maaaring na-deny o maaaring hindi nakapag-submit po ng documents na yon, o maaari pong matuto 1G. Meron po akong vlog na tuto 1G na yun po yung mga on hold. Ibig sabihin po, hindi po kayo denial, hindi rin naman po kayo pasa. Ibig lang sabihin, on hold, meaning ang meaning po ng on hold ay kailangang mag-submit pa po kayo ng mga documents na hinihingi sa inyo ng consul. Yun po yung sa Tuto 1G. Meron po akong mga vlog niyan. Mga kabayan, tingnan nyo po iyon para kung if ever na gusto nyo pong malaman yung mga tungkol sa Tuto 1G, pwede nyo rin pong panoorin yung aking dati pong video na ina-upload ko na po dyan. So halimbawa po yan dun sa mga nadi-deny. Kung halimbawang student visa, yung F1 visa, no? Hindi nyo po maipaliwanag kay consul kung saan ba manggagaling ang inyong financial nyo para sa pagsuporta ninyo. Kung hindi nyo po maipapaliwanag yun at dahil mag-aaral po kayo sa US, medyo expensive din po mag-aaral sa US at hindi nyo po maisasagot yun. So may posibilidad po talaga kayong ma-deny. Dahil ang mangyayari po, makikita po ng consul na kayo, nag-a-apply kayo ng student visa pero hindi po kayo prepared. Hindi nyo po maipaliwanag kung paano nyo po babayaran ang inyong tuition fee. Yun po yung halimbawa noon na nadi-deny po ang mga F1 visa o yung mga student visa na gusto pong mag-aral sa US. Din pong halimbawa ng senaryo na bakit din po ba nadi-denied at nagno-notes po ang visa consul sa inyo. Meron pong example na halimbawa po ang inyong visa consul kayo po ay nag-a-apply ng B1, B2 ng business o kaya nag-a-apply po kayo ng inyong tourist visa. Kapag po kayo natanong ng consul at medyo sinabi nyo po na kayo magi-stay for ng 6 months, so medyo doubt na po ang inyong visa consul. 6 months as your young age, for example po, in 25 years old lang kayo o 30 years old lang kayo, then magda-doubt sa inyo si consul. Magtutourist visa kayo for 6 months. Bakit ang tagal? Bata ka pa, 25. Kaya mo bang i-afford ang sarili mo at your age?
kung ikaw ang magfi-finance sa sarili mo. So yun po yung halimbawa na nadi-deny ang mga tourist visa na medyo bata pa po at nakikita po ni Consol na kayo magi-stay ng 3 or 6 months. Pero kung mag-i-stay lang po kayo ng 2 weeks, 3 weeks, so possibility po na maaprobahan kayo. Depende na rin po sa senaryo nyo as a tourist visa and even din dun sa business visa ninyo dahil kung magtatagal din kayo ng 6 months kung kayo a-attend lang ng conference o a-attend lang kayo ng business meeting. So, yun po mga red flag din po yun kapag long terms po yung i-stayan nyo sa US as a tourist visa po. Yung mga senaryo na mga nadi-denied po na meron na pong mga notes. Kaya lagi ko pong sinasabi kanina sa umpisa pa po, sinabi ko po na ito po ay permanent na po nilang nino-notes kaya nalalaman po agad ng Visa Consol kapag kayo po ay pangalawang interview niya. Mahuhugot po nila yung dating system na naka-notes po ng nag-Visa Consult sa inyo na nag-interview po sa inyo dati. Makikita po nila yon kung bakit po kayo na-denied. Meron na pong notes yon. So tandaan nyo po, no? Lalo na sa mga beginner, ito po magandang halimbawa po ito sa inyo na binibigyan na kayo ng pagkakataon na sana wala na pong mangyaring denied para pag mga first timer is masaya kayong makakarating sa US, di ba po? Okay, meron din pong mga senaryo na although hindi pa po kayo nakaka-enter sa US pero meron na po kayong time before na nag-apply na po kayo ng previously before po na nag-apply na po kayo sa Japan or sa Canada, sa Australia na na-deny po kayo. Mga previously na denied nyo po noon medyo red flag na rin po yan kay Consol kasi nakita po nila at na-analyze po nila na bakit po kayo na-deny doon sa other countries. So, yan po, red flag na rin po sa kanila yan. Ano po? But, wag po kayong malungkot, no? Kasi, iba-iba naman po ang mga Visa Consol. So, kaya lagi ko pong pinapaalala sa inyo at pinapa-remind sa inyo na kayo po, sa inyo po nakasalalay ang inyong pagsagot kung kayo po paano kayong sumagot ng maayos kay Consol para po mabigyan kayo at kung paano nyo po i-clarify, i-clear yung inyong mga sagot sa kanila dahil kung if ever po na talaga po kayo meron na pong denial before in your past previously, so kailangan pong paghandaan ninyo yung mas sagot nyo na maipaliwanag at ma-expand nyo pong mabuti para po mabigyan naman po kayo ng pagkakataon this time ng Consol na this time i-prove nyo na okay, maaprubahan ako ngayon dahil I'm prepared at pinaghandaan ko ito and then na-expand ko o na-verify ko, na-clarify ko lahat ang mga reason ko bakit ako pupunta sa US and then yung mga home times ko na babalik ako. So, I'm sure naman once na naipaliwanag nyo ng maayos, siguro naman po maipapasa naman kayo ng Visa Consult. Kaya this is why paghahanda is the key na success ninyo. So lagi po iyang pinapaalala ko, lagi po yan, ang paghahanda is the key of your success. Kasi kapag hindi po kayo prepared sa ganitong senaryo, lalo na sa final interview nyo, iyan po nasa system na nila. Mahirap na po uling makapasa uli pag nag third, and fourth trial na po kayo sa US. Yun po ang nakakalungkot doon. Pero kung nakapasa naman po kayo at talagang pinaghandaan nyo, talaga naman pong masaya ang inyong ngiti. Ang maipapayo ko na lang po sa inyo, no, kapag po kayo merong mga ganitong case na na-deny na po kayo o something na medyo complicated po ang case ninyo, ang mga documents ninyo, lagi ko pong ipinapayo na mas maganda pong mag-consult kayo sa isang attorney immigrant kasi sila po yung mas expert. Sila po yung mas magandang magpapaliwanag po sa inyo at saka yung mga legal advisor para po malaman nyo kung ano po yung step by step at tamang pamamaraan na ano yung dapat nating sa susunod na ibibigay nating
mga documents para po sa susunod na interview ninyo, makapasa na po kayo sa inyong US visa application ninyo. At lagi ko pong pinapaalala sa inyo, no, guys, mag-pray bago po kayo pumunta sa final interview kasi siya lang po ang sa taas ang talagang magbibigay sa inyo kung talaga po bang gusto niya kayo makarating sa US o may dahilan din po siya kung kayo po nadi-deny. Huwag po kayong malungkot dahil maaari pong may dahilan po kung bakit po kayo na-deny. Maaaring bibigyan pa rin kayo ng chance. Confident lang po kayo sa sarili nyo na kaya ninyong makapasa dahil pinaghandaan nyo pong mabuti ito. So, yun lang po yung lagi kong advice, no? So, yung mga magbabalak pa pong pumunta sa US at yung nakalinya na po sa inyong final interview, good luck na lang po sa inyong lahat at sana po tapos nyo rin lahat-lahat po ang inyong pag-iintay na ito dahil alam ko po napakahirap po talagang mag-antay dahil naranasan ko po yan, naranasan ko po talaga ang hirap mag-antay na parang gusto mo nang gumibap dahil hindi mo alam kung hanggang kailan ka papatawag. Lalo na po ngayon, no, napakahirap pong kumuha ng slot, final interview. Kaya kung meron na po kayong nakikitang slot, kayo pong mga kababayan na meron na po kayong opportunity ngayon na nasa pagkukuha ng slot, i-grab nyo na po yung opportunity na yan kasi mahirap na po baka next year na uli kayo o sa susunod next year na uli ang schedule ninyo. Ang hirap pong kumuha ng schedule. Anyway, maraming pong salamat uli sa inyong pagsubaybay sa akin at nakakatuwa at marami naman po na nagpapasalamat sa akin at marami na rin pong nagsusubscribe at nakakatulong ako sa inyo mga comments sa akin at kung may mga comments po kayo at saka kung meron po kayong mga tanong para sa akin, kung kaya ko naman pong sagutin yan, bakit hindi po? Lagi naman po akong sumasagot sa inyo. Maraming salamat. Like and share na rin po para naman din po makatulong ako sa mga kababayan nating iba na gusto rin pong umalis. At maraming salamat. Subscribe na po kayo sa aking channel at maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe na rin sa akin. I think nasa 1,400 plus na yan. Natutuwa naman ako. Ito yung mga legit followers ko na talagang laging nakasubaybay sa akin. Thank you so much at sa susunod na vlog ko uli. Bye! See you next time!